Glory to God, glory to Christ Jesus. Isang malakas papuri sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord! Everybody shout hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Amen. Magandang tanghali, Sister Chris. Magandang tanghali, Sister At Lai. magandang tanghali po sa ating lahat na narito sa St. Joseph. At Amen. gayon din sa mga Nakasubaybay po sa ating Facebook Live, sa ating YouTube. Diyan lang po kayo at patuloy tayong makinig at patuloy nyo kaming samahan upang magpuri at manambahan sa ating Diyos sa buhay. Amen. So, meron po tayong baguhan. Meron kayong akay. Darating, Sister, at tayo ngayon ay dadako na sa pagbabahagi ng mabuting kabutihan, balita ng yes. ating Diyos. So, sino pong pinagpalatas ang kamay? Na may malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Tunay na paggising pa lang sa umaga ay isang blessing na, Sister Chris, Yes, di ba? Lord. So, sino pong una maghahayag? Ang lahat po ba'y pinagpala? Ito na si Praise the Sister. Lord. Tawagin po natin ang ating kapatid. Palakpakan po natin ang ating sister. Magandang tanghali sa inyong lahat, brother and sister, lalo na kay Yahweh Elishadai. Binabalik ko lang mapasalamat kagabi kasi sabi ni Amo, ay halito yung pala bukas, sahod. Tapos yung nag-sign ako sa payroll na dati yung sahod, pero yung sahod ko po actually above the minimum. Tapos yung nakita na kasi yung na-sign ko 4,700, ano ba yun, yung dati. Tapos di ba ngayon tumaas. Yung nakita na yung nag-sign ako, tapos yung number 5,100, sabi niya, tumaas ng sahod. Sabi ko, hindi mo alam. Sabi niya, ay, teka lang. Sabi niya, kukunin ko itong pera, dagdagan ko. Ay, salamat Lord, dinagdagan na ulit. Thank you, Lord. Praise the Lord. Tunay, God is good all the time talaga, Amen. sister. Talagang napakabuti ni Lord sa ating mga lingkod niya. So, sino pa po? Sino pa pong maghahayag ang kabutihan ng Lord? Huwag po kayong mahiyang ipagsigawan ang mga blessings na binibigay ng Diyos. Gusto niyo magtawag kami? Nahihiya sila. Ikaw na, Sister Hello? Ito si Sister Cherry. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Yes, at isang pasasalamatan ko na in advance kasi po by August 26 may CT scan po ako dahil nawala po yung pang-amoy ko since March. Wala po talaga ako totaling naaamoy na hindi ko alam nung sinabi ko sa doktor. Sabi ng doktor, hindi daw din nila malaman kung bakit ganun na bigla na lang nawala yung pang-amoy ko. Tapos, naka-schedule akong CT scan August 26, kaya wala naman po akong naramdaman. Tinatanong akong doktor kung may nandok sa facial ko, wala. Hindi po nasakit yung ulo ko, wala po ako talagang naramdaman. Kaya minsan nahihilo ako, pero parang natural lang dahil sa sobra sigurong minsan pagod, ganon. Kaya pinapasalamatan ko na, inaangkin ko na, at hinihiling ko kasi sa Panginoon na walang malaking pinsala sa aking kalusugan. At nawa po ay inangkin ko na ang total healing at maging maayos po ang result ng aking CT scan. Kaya maraming salamat, Yahweh Shaddai, sa iyong pinamataas na papuri. Praise the Lord. Praise the Lord. Basta ang kinin natin, lagi kasama natin si Lord. Amen. Amen. So, sino pa po? Ate Lorna? Binabalik ko po ang mataas sa papurit, pasasalamat sa ating Diyos sa buhay dahil po sa malakas na hangin, wala namang bagyo pero ang habagat po. Tunay na naapektuhan, pati yung bahay namin binaha. Pero sabi ko, Lord, ikaw na pong patuloy na mag-ingat sa aking mga mahal sa buhay. At awa po ni Lord, safe naman po sila. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. At sa mga oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Magsitayo na po ang lahat. At tayo'y mananambahan sa ating Diyos. At tayo'y dadako na sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon.
at ang gagamitin daluyan ng kanyang mga salita ay walang iba kundi si Brother Edgar Relasio. At sa palambahan at pagpupuri, at sasamahan tayo ng Gospel El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong, at sa pambungad na panalangin ni Sister Mena. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, muli narito po kami upang ikay aming sambahin. Pakalinisin niyo po kaming lahat, Ama, upang malaya kaming magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Humihingi po kami ng patawad sa aming mga pagkakasala. Panginoon, pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pagninilayan at ang maghahayag na si Brother Edgar. Ano man po ang aming mapapakinggan, nawa po ay amin pong maisabuhay. Salamat, Ama, sa iyong pagpapatawad na binigay niyo po bawat isa sa amin. Pagpalain niyo rin po ang mga mang-aawit at ang manunugtog. Ano man po ang kanilang hinandang awitin, nawa po ay magbigay sa iyo ng magbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan at ano man po ang aming mga dalangin, nawa Lord ay iyong pong tugunin. Pagpalain niyo po ang lahat na naririto, lahat ng mga kapakinig sa iyong banal na salita. Tugunin niyo po, Ama, ang aming mga kahilingan. Abutin niyo po sa iyong mapagpalang kamay lahat ng makapakinig sa mga oras na ito. Ama, dalangin namin ang aming mga mitiin sa buhay. Salamat, Ama, sa kalusugan at pagpapala na binigay niyo po sa amin. Tunay nga po, Ama, na ang lahat po ay sa iyo lamang po nagmula. Pinupuri ka namin, dakilain at luwalhatian. Ito lamang po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Taas po natin muli ang ating kamay at patuloy nating ipikit ang ating mata at itunan ang ating sarili sa ating Diyos at patuloy nating anyayahan na patuloy na manahan ang Santong Espiritu sa dakong lugar na ito at sa bawat isa sa atin. I-welcome po natin ang Diyos na patuloy na kumikilos sa dakong lugar na ito. Oh, we praise you, Jesus. We love you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord God. Love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice
Amen. Malakas papuri sa ating Diyos. Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! God is good. All the time! And all the time. God is good. Amen. Tunay nga ayon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin na Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Sa mga oras na ito, kaya ibigay po natin ang ating pinaka-the best na pagpupuri, pag-indak, at pagsayaw sa ating Diyos. Everybody shout, power, power, power! Power! Amen. Power! Amen. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Praise God! With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. By the power of the cross, by the power of the cross, you gave us healing and salvation. By the power of the Lamb, you brought us into your perfection. By the power of the blood of the Lamb, you covered us in your divine protection. With a mighty shout, with a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. By the power of the cross, by the power of the cross, you gave us healing and salvation. By the power of the Lamb, you brought us into your perfection. By the power of the blood of the Lamb, you covered us with your divine protection. With a mighty shout, with a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, by the power of the cross, by the power of the cross, you gave us healing and salvation. By the power of the Lamb, you brought us into your perfection. By the power of the blood of the Lamb, you covered us with your divine protection. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! Amen! Bitin ba? Next time na lang. Amen. Sa mga oras na ito, muli nating sambahin ang ating Diyos at patuloy nating hipikit ang ating mata at patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. O, sambahin ka, Panginoon. Salamat o Diyos sa araw na ito na patuloy kaming nagkatipon upang ikay aming purihin, sambahin at dakilain ang dakilang pangalan.
Ama, sa mga oras na ito, patuloy namin iniaalay ang aming buhay at patuloy namin pinagkakatiwala ito sa iyo, Lord God, sa kabila man ng aming mga pagkukulang. Nariyan ka, Lord God, patuloy mo kaming niyayakap. At anuman, O Diyos, sa aming pinagdadaanan sa buhay, alam ko, Diyos, Ikaw ang nakakabatid sa bawat isa sa amin. Ka, Lord God, sa oras na ito, patuloy niyong tanggapin ang aming mga awitin, sapagkat karapat-dapat lamang na itaas ang iyong dakilang pangalang Yahweh El Shaddai. With all I am, O Lord, patuloy namin iaalay ang aming buhay sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Oh, hallelujah, purihin ka, Panginoon. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Once again, into your hands, O Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're all I am. I'll walk with you, Lord God. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, we believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I will worship you, Lord. I will
Oh my country, oh my country, oh my country, oh my country. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am, Jesus, I believe. Sing aloud, hallelujah. Jesus, to God be all the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us raise our hands and praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name.
Purihin ka, o aming Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, purihin ka magpakailanman. You made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. You must know some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, there come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, there come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagkaloob sa amin ng bugtong niyang anak na si Jesu Kristo at nag-alay ng buhay para po sa aming katubusan. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, sa lahat ng biyayang kaloob mo po sa amin, sa mga kabutihang walang sawa mong ginagawa sa buhay po namin, higit sa lahat sa kalakasang taglay namin ngayon, O Diyos, upang muli, Ama, sa araw na ito, makarating kami sa iyong banal na gawain at sama-sama na ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na patuloy umaakay sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Ang salita mo, O Diyos, ay liwanag po sa buhay namin. Salitang tumutuwid, O Diyos, sa anumang aming pagkakamali upang patuloy kaming makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya dumadalangin po kami, Ama, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesu Kristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Patuloy niyo pong dalawin ang puso po namin sa pamamagitan ng iyong mga salitang nais mo, Diyos, dalhin sa puso namin. Salita mong magbibigay sa amin ng liwanag. Salita mong gagabay sa amin sa paggawa ng kabutihang ayon sa iyong kalooban. Dalawin mo ang puso namin, Ama naming nasa langit. Mangusap ka sa bawat isa po sa amin. At patuloy mo nawa kami, pagkalooban, O Diyos, ng pangunawa sa mga salita mong ipagkakaloob po sa amin. Balutin kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo at dalangin namin, dakilang Diyos, samahan mo kami sa aming pagtitipon. Ayon sa iyong pangako, anuman ang aming hilingin sa iyo, Ama, sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ito'y ipagkakaloob mo sa amin. Ang lahat na yan, Ama, ay aming inaangkin na anumang aming kahilingan ngayon sa aming paglapit sa trono ng iyong biyay at habag, ito'y ipagkakaloob mo sa amin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Ibinabalik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng papurit pagluluwalhati sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
ng Panginoon at iriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, sa hirap mo at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Purihin natin ang Panginoon, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, kabanata po ay 5 at talata po ay 6. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa Kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Amen? Kamusta na po kayo? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. Sino po mayaman na? Amen. Mayaman yung ating amang nasa langit. Amen. Kaya ang sabi ni San Pablo, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Kita niyo po yun, hindi nauubos. Di po ba? Ay ipagkakaloob niya sa atin anumang ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya ang ating amang nasa langit ay hindi nauubusan. Kaya ang kanyang mga anak hindi magkukulang. Amen? Sino naniniwalang hindi siya magkukulang? Lahat ng naniniwalang hindi siya magkukulang, pwede nang maupo. Muli isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
At salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo binigyan ng pagkakataon na makalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? At ayon sa kanyang pangako, sa tuwing tayo lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos ay kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan po natin ito. Ito ang araw na kung saan ay pahinga ninyo sa inyong trabaho. Hindi po ba? Pero kahit pahinga, siguro marami kayong iniisip na gawin. Maaring marami tayong iniisip na gawin, mga kapatid. Subalit, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, ano mang ating iniisip o nais gawin, gustong gawin o ibig gawin, maaari sa araw po na ito, ang lahat po kayang iyan na binabalak nating gawin ay magiging mapalad kaya tayo. Ang sabi sa ating binasa rito, mapalad ang taong nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang minimithi. Ang sabi po, ang tunay na mapalad ay mga kapatid sa Panginoong Hesus ay ang tao na naghahangad masunod ang kalooban ng ating Diyos. Amen? Ibig sabihin, maging mapalad, maari ay ang tunay na mapalad, yung tayo'y magiging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating mga ginagawa o pagtupad sa kanyang kalooban tulad ng kanyang sinabi. Ang sabi niya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talatay 28, ang sabi po riyan, mapalad ang nakikinig at nagsasabuhay o tumutupad ng salita ng Diyos. Amen? Yun ang tunay na mapalad na maari, mga kapatid, ay anuman ang ating ginagawa, anumang nais nating gawin, ay tiyakin natin na kung saan ay magiging mapalad tayo o ito po ay magiging daan para makamit natin ang mga pagpapalang ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Mapalad, maari po mga kapatid, ay sinabing mapalad ay pinagpapala. Amen? Pinagpapala, hindi lang po basta kinalulugdan ng Diyos, kundi alam natin ay pinagpapala dahil sa kanyang pagtupad sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kagandahan po, ang sinabi po dito ng ating Panginoon sa ating binasa, ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimithi. Amen? Bakit hinahangad natin matupad, nagmimithi tayo na matupad ang kalooban ng Diyos na ang sabi po dyan ay mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat tatamuhin nila o bubusugin sila ng Diyos. Amen? Mapalad yung mga nauuhaw o nagugutom sa katwiran, sa kalooban ng Diyos, sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo. Ipagkakaloob ang kanilang minimithi. Tayo nagtatrabaho. Habang tayo nagtatrabaho, anong ating inaasahan sa ating pagtatrabaho? Tuwa yung sharing dito kanina. Di po ba? Dinagdagan yung sweldo. Diba? Yun ang ating hinahangad na sa ating pagtatrabaho, may mapapala tayo. Diba? Naririto tayo, nagtatrabaho, naghahanap buhay, para na kung saan kumita po tayo ng ating pong mga kinikita po iyan ay mga pagpapala na kung saan alam natin, yan ay pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay, makakapagdulot ng kabutihan para po sa ating mga mahal sa buhay. Subalit dito po, ang sabi po sa ating binasa po, mapalad po ang taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos na magawa ang kalooban ng Diyos sapagkat bubusugin siya ng Diyos. Amen. Kung may pagpapala na tayong natatanggap sa mga taong ating pinaglilingkuran, nangangako din naman sa atin ng Diyos na kapag tayo isinabuhay natin ang kanyang kalooban, hindi niya rin tayong pababayaan na magutom. Amen? Ipagkakaloob niya rin ang ating mga pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa atin po, kung tayo po, ang sabi nga, ang taong naghahangad maari na matupad ang kalooban po ng Diyos at tatamuhin niya, ang sabi po diyan, ang kanyang minimithi,
kaya natin minimiting masunod ang kalooban po ng Diyos kasi nais natin na tayo po ay pagharian ng Diyos. Amen? Hinahangad natin ang paghahari ng ating Diyos. Kasi kung hindi wala tayong pagkagutom na masunod ang kalooban po ng Diyos, wala rin tayong hangarin na makamta natin ang paghahari ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2 at talata po ay 13, ang sabi niya diyan, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa na matupad natin ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa na matupad natin ang kanyang kalooban. At paano po tayo magkaroon ng pagnanasa na matupad ang kalooban po ng Diyos? Kung ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa na matupad ang kanyang kalooban, ibig sabihin niyan mga kapatid, kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi natin iyan magagawa. Amen? Kaya sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay po sa akin. Kaya para masunod natin ang kalooban po ng Diyos, magkaroon tayo ng tunay na pagnanasang masunod ang kalooban po ng Diyos, ang kailangan po natin, pagharian tayo ng Diyos. Amen? Pagharian po ng Diyos. Yan ang ating minimiti na habang hinahangad natin, nagkakaroon tayo ng pagkauhaw na masunod ang kalooban ng Diyos, ang ating isang minimiti dyan, tayong lahat ay pagharian ng Diyos. Ang sabi po sa talatang 10 sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, talata po ay 10, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Purihin natin ang ating Jesucristo. Ang salita po dyan ay ikaw nawa ang maghari sa amin. Pagkatapos ng salita maghari sa amin, ang salitang sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Na ang pagsunod sa kalooban po ng Diyos ay, mga kapatid sa ating Jesucristo, hindi natin masusunod kung wala pa sa atin ang paghahari ng Diyos. Amen? Hindi natin iyan masusunod kasi ang sabi po dyan, ikaw ang maghari sa amin. Sundin ang kalooban mo. Na ito po yung dapat nating kauhawan, kagutuman sa buhay natin. Una ay ang tayo'y pagharian po ng Diyos nang sa ganon tayo'y makapamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. Kapag hinangad natin mamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos, hinahangad natin yung mabuti na nais nating gawin. Hinahangad natin na tayo po ay makagawa ng mabuti at walang ibang mabuti na kung saan dapat nating gawin maliban sa ipinagagawa sa atin ng Diyos, maliban na kung saan gawin natin ang ayon sa Kanyang kalooban. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Na ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata po 17, talata po ay 21, ang sabi kapag sinabing naghahari siya doon, huwag kayong maniwala. Pag sinabing naruroon siya, naghahari siya doon, huwag kayong maniwala sapagkat ang sabi po, ang Diyos ay nagsimulang maghari sa puso ng taong nananalig sa Kanya. Amen? Saan naghahari ang Diyos? Ang Diyos ay naghahari sa puso ng taong nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pangako ng ating Panginoong Hesus, buhat sa puso ng taong nananalig sa Kanya, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay na ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 7, talata 39, ang tinutukoy dyan ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? Dadaloy sa puso ng tubig na to, na sa puso ng taong to, ang tubig na nagbibigay buhay na ang tinutukoy po riyan ay ang banal na Espiritu na ipagkakaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ibibigay niya yung ating minimiti. Kung mithiin mong masunod ang kalooban ng Diyos, tinitiyak ng Diyos na masusunod mo. Amen.
Bakit tinitiyak ng Diyos masusunod mo? Kasi paghaharian ka ng Diyos. Amen. At habang siyang naghahari po sa buhay po natin, sigurado po na tayo ay magtatagumpay. Amen. Ang sabi po kanina sa atin pong sinabi ng atin pong isang mang-aawit kanina, ang sabi niya, sa aklat po sa sulat po ni Timoteo, sa pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanata po ay 1 at talata po ay 7, ang sabi po ay ang ganito, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang ibinigay po sa atin ay hindi espiritu ng kaduwagan. Amen? Ang paghahari ng Diyos sa buhay natin ay hindi po nagbibigay ng kaduwagan, nagdadala ng katuwagan sa atin, kundi nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Amen? Kung yan po'y kapangyarihan, sinasabi po sa unang sulat ni San Juan. Ang sabi sa unang sulat ni San Juan, kabanata 4 at talata ay 4, ang sabi niya, ang Espiritong sumasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa espiritu ng sanlibutan. Amen. Kapag sinabing higit na makapangyarihan, ang espiritong sumasa atin, walang pwedeng humadlang sa iyo. Amen. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, anumang mga katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoong Jesus, nauunawaan ko ang inyong kahinaan, sapagkat sa lahat ng pagkakataon, tinukso akong tulad ninyo, subalit hindi nagkasala. Amen. Hindi nagkasala. At sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu na siyang naghahari sa ating Panginoong Jesucristo, na pagtagumpayan niya ang lahat ng gawa ng kasalanan sa daigdig po na ito, walang anumang bahagi ng buhay niya nagiging kabahagi ang kasalanan po sa kanya, nakapanghimasok sa buhay niya ang kasalanan, mga kapatid, dahil sumasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng tiyak na katagumpayan na matapagtagumpayan niya ang anumang kasalanan meron sa daigdig pong ito. At ang sabi po, yan ang Espiritong suma sa atin. Amen. Kaya kapag minimithi natin makasunod sa kalooban po ng Diyos, tinitiyak ng Diyos na masusunod mo iyan sapagkat yung ibibigay niya sa iyo na Espiritu ay Espiritong higit na makapangyarihan. Amen. Kaysa ano pa mang kasalanang umiiral sa daigdig na to na kung saan mapagtatagumpayan ng bawat isa sa atin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Taas nga po ang kamay ng mga hindi nagkakasala. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Tayong lahat ay maraming nagmimithi na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Maraming nagmimithi na masunod ang kalooban ng Diyos, subalit minsan hindi lang handa na isuko ang lahat sa Diyos. Amen. Hindi lang po tayo handa na isuko ang ating sarili, ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa sulat po ni San Pablo, kabanata po ay sa aklat ng Roma, sa sulat niya sa mga taga-Roma, kabanata po ay 6, at talata po ay 13, ang sabi rito, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Minsan, nais natin sumunod sa ating Panginoong Hesus, nagmimithi tayong magawa ang Kanyang kalooban, subalit minsan ay hindi lang po tayo, tawag nito, handa na isuko ang lahat sa buhay natin sa Panginoong Hesus. Minsan may nakareserba, tulad ng sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, nang sabi niya sa sulat ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang masama at lalayuan niya kayo. Amen?
Labanan ninyo ang masama at lalayuan niya kayo. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, hindi sa lahat ng panahon, si Lord ang priority sa buhay natin. Amen. Kanina, sa Ebanghelyo po natin, kung sino lang handang iwan yung lahat, amen, magiging karapat-dapat at tunay makakasunod sa ating Panginoong Jesucristo na may mga area ng buhay po natin na minsan ayaw natin pasaklawan kay Lord. Na para sa atin, hindi na pwedeng makialam dito si Lord, ako na ang bahala dito. Kaya minsan, lagi natin sinasabi sa buhay po natin, tao lang, may pagkakamali, nagkukulang. Pero ang isang totoo minsan, mga kapatid, ayaw lang natin magpasya. Amen. Ayaw lang natin magpasya minsan na bitawan iyan at isuko ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya minsan, kahit anong minsan na hangarin natin na kung saan ay makaakay para sa misyon sa ating Panginoong Hesukristo, mag-akay tapos sawag nito para makabahagi sa misyon mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Pero ang sinasabi ng marami minsan, hindi pa ako karapat-dapat dyan. Amen. Bakit nasasabi niyang hindi pa siya karapat-dapat? Kasi meron pa siyang hindi pa kayang isuko kay Lord. Amen. Sapat ang tulong ng Diyos para po tayo magtagumpay, mga kapatid, na anumang gawa ng demonyo sa daigdig na to, ay kaya natin pagtagumpayan. Kaso lang minsan, ang sabi nga ni Pablo, pasako kayo sa Diyos at layuan ninyo ang masama, labanan ninyo ang masama at lalayuan niya kayo. Subalit minsan, mga kapatid, tayo lang mismo ang nagladaan ng sarili natin sa masama. Na sabi po dito, huwag ninyong ipailalim ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan para na kung saan ay huwag gamitin sa kasamaan. Alam po natin po iyan, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, na minsan batid natin kung anong ating ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Batid po natin yan. At yan minsan yung nagiging dahilan na tayo na rin nagbibigay ng dahilan, hindi pa tayo karapat-dapat dahil alam natin may ginagawa tayong hindi karapat-dapat. Na ayaw pa natin bitawan, minsan isuko ang buhay natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi nga ni San Pablo, hanggang maari, huwag niyong bigyan ng puwang si Satanas sa buhay niyo. Amen? Ang hirap naman, isang buong Martes, lumalakad tayo sa kabanalan. Pagsimula ng Miyerkules, lumalakad na naman tayo sa kahangalan. Di po ba ang hirap naman ng ganun, mga kapatid, doon na nakalagay na naman ang buhay po natin, na ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang pag-araw ng Martes, naghahangad tayo na makapamuhay na may kabanalan, kundi sa bawat araw dapat, kung anong dapat isuko kay Lord, bitawan, isuko natin nang maitalaga natin ang ating buhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos, na minsan ito po ang sinasabi po, nasabi nga po, minsan hindi siya talaga ang priority minsan sa buhay po natin. Amen? Lord, alam mo naman, saka na lang, Lord. Diba? Hindi pa siguro ito, Lord, ang panahon. Pero mo sasabihin natin minsan kay Lord, hindi pa ito ang panahon, Lord. Anong hindi pa panahon? Hindi pa ito ang panahon, Lord, na para kilanling kita ng lubusan sa buhay ko. Amen. Parang sinasabi minsan ni Lord, bakit? Kulang pa ba ang pagmamahal ko sa iyo para sabihin mong hindi pa ito ang panahon? Nagkulang ba si Lord ng kabutihan sa atin? Na minsan, nakikipagtawaran tayo kay Lord. Amen? May salita ni Lord, saka na lang Lord, saka na lang. Pero ang Lord hindi niya sinasabing, saka na lang kita pagpapalain, kundi araw-araw maraming ginagawa ang Diyos na dapat natin ipagpasalamat sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lubos na pagtatalaga. Pag sinuko mo yan, minsan ay hindi natin ganap na isusuko sa kapangyarihan ng Diyos ang ating buhay. Kapag hindi natin na isuko sa kapangyarihan ng Diyos sa ilalim ng banal na Espiritu na siyang dapat naghahari po sa atin, na siyang dapat gumagabay po sa buhay po natin, hindi rin natin magagawang lubos italaga sa Kanya ang buhay po natin.
Amen? Na kung saan para magawa ang nais ng Diyos na nakalulugod po sa atin. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 4 at talata po ay 34, sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkain ko, ang sabi ng Panginoong Jesus, ay ang tuparin ang kalooban na nagsugo po sa akin at ganapin ang ipinagagawa, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na tila baga ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, kung mayroon man siyang kinagugutuman at kinauuhawan sa daigdig po na to, ang sabi ng Panginoong Jesus, walang iba kundi mauna kong gawin ang kalooban ng Diyos kaysa mga bagay na iyan. Amen. Naparito siya para sa isang misyon. Alam ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagparito ay isang misyon na kung saan ay kinakailangan niya may isa katuparan ang kalooban ng kanyang Ama. Na ang sabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 8 at talata po 29, ipinapahayag po dito ni San Juan ang pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya, kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya na alam po natin na sinasabi ng Panginoong Jesus, ang kinagugutuman ko at kinauuhawan, ang sabi niya, ay ang matupad ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi niya, araw-araw, wala siyang ibang minimithi na magawa, kundi bagay na magiging kalugod-lugod para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang hinahangad ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 26, talata po ay 42. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Ang ating Panginoong Jesucristo, ito po yung panahon na kung saan nananalangin ang ating Panginoong Jesus at sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang paghihirap na ito ang magiging daan para maisakatuparan ko ang kalooban mo, narinig niyo po? Ang sabi niya, kung ang mga paghihirap nito ay kinakailangan ko inumin para malubos ang pagtupad ko sa kalooban mo, masunod ko ang kalooban mo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tatanggapin ko iyan, gagawin ko iyan. Amen. Kung ang paghihirap na ito ang magiging katuparan para matupad ko ang kalooban mo, sabi ng Panginoong Jesus, handa akong tanggapin ang hirap na yan, handa ako na gawin ang kalooban mo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Hindi madali gumising ng maaga para lang sagampanin natin sa gawain ni Lord. Amen. Tama po ba? Na araw ng Martes, iisipin mo, araw ng Martes may gawain si Lord, may gampanin ako, magluluto ako, mamamalengke po ako. Minsan hindi madali na isipin para sa atin na gigising tayo ng maaga dahil sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Pero minsan nasasabi po natin, kung kinakailangan ko sa araw na ito, danasin yung ganitong paghihirap para matupad ko ang kalooban mo, gumigising ka ng maaga. Amen. Sinasabi natin kay Lord, Lord, kung kinakailangan daanan ko yung mga bagay na ito, kinakailangan sa araw na to gumising ako kahit mahirap sa akin para gumising ng maaga, pagod ako kagabi, di po ba? Pero kung ito ang kinakailangan kong gawin para sa araw na to, maisakatuparan ko ang nais mo, ang kalooban mo, gigising at gigising ka ng maaga. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para po sa ating buhay at makapangyarihan
Diyos. Na mahirap minsan sa ating mga kapatid sundin ang kalooban po ng Diyos. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, minsan hindi siyang nasusunod, tayo ang nasusunod. Paano tayo nasusunod? Minsan ayaw natin yung may mahirap na bahagi ng paglilingkod. Gusto natin minsan yung madali at magaan na paglilingkod. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, kung talagang kinakailangan na danasin ko muna ito para matupad ang kalooban mo, maganap ang nais mo, sabi ni Lord, handa ako. Amen? Kayo handa din? Sinong handa? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Diba? Minsan sasabihin natin, ang hirap naman yan, Brad. Kaya nga kami lumalapit kay Lord sa dami na naming pasanin sa buhay. Amen? Tapos maglilingkod kami kay Lord, tapos aatangan ng ganun. Mukhang pabigat ano? Di po ba? Pero ang sabi ni Lord, mapalad. Mapalad ang taong nagmimiting, makasunod sa kalooban ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos ang kanyang minimiti, mapalad ang tao, ang sabi ng Jesucristo, na nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Pumalakpak nga pong lahat ng tulog. Ayan, gising pa po sila. Amen. Ayan. Sabi po ni San Pablo sa sulat niya sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, kabanata po ay 1 at talata po ay 12 o 20. Itong sinasabi po ni San Pablo, pakinggan po natin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Amen. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Parang kay San Pablo, nung sandali na yan, kahit mahirap, kung sa panahon ng kasaganaan, ang sabi niya, ay mabigyan ko, sisikapin ko pa rin, mabigyan ng karangalan si Kristo. Kung dumating man sa panahon ng kahirapan, ang sabi niya, wag naman din ako magkulang ng lakas para magawa ko pa rin ang kung ano mang dapat gawin para maparangalan ko ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang lingkod po ng Diyos, bilang taong kumikilala sa Diyos, kumikilala sa kalooban po ng Diyos, nagmimiting makapamuhay ayon sa kalooban po ng Diyos, isa lang ang kanyang laging panalangin, huwag siyang magkulang ng lakas. Amen. Huwag siyang magkulang ng lakas nang magawa niya lagi ang ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Ang pagsuko natin ng ating sarili at pagtatalaga natin ng ating sarili po sa Diyos, mga kapatid, ay mga hakbang po yan para bilang isang Kristiyano ay magiging matagumpay tayo. Amen. Maging matagumpay po tayo na magawa po natin, masunod po natin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po o sa sulat ni Pablo, sa aklat ng Roma, kabanata 6 at talata po ay 16, ipinapahayag po dito ni San Pablo ay ang ganito. Pakinggan po natin ito. Alam ninyo kapag kayo'y napaalipin kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Isang tagumpay po, mapalad ang taong nagmimiting makasunod sa kalooban po ng Diyos. Bakit mapalad? Ang sabi po dyan, sa binasa po natin, kapag ang tao po ay nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos, ang taong ito ay malalayo sa pagkakasala. Malalayo sa pagkakasala. Doon palang biyaya na yun. Amen? Biyaya na po yun mga kapatid sa ating Penso Kristo. Ang tao po na kung saan nagmimiti makasunod sa kalooban po ng Diyos, ang sabi po, taong ituturing na matuwid sa paningin ng Diyos, biyaya na po iyon. Amen? Biyaya po yan sa buhay po natin mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam po natin, pwede tayong kalugdan ng tao mga kapatid, pero maaring hindi tayo maging kalugod-lugod po sa Diyos. Pero hindi baling hindi ka kalugdan ng tao, basta ang mahalaga, maging kalugod-lugod tayo sa ating Diyos. Bakit? Anong sabi po sa aklat ng Hebreyon? Sabi, anong magagawa sa akin ng tao? Bakit ako matatakot sa tao? Amen? Ang Diyos, ang pangako ng Diyos, hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mapalad po, biro mo po yan kapag tayo naghahangad makasunod sa kalooban ng Diyos, nawawala ng pagkakataon na ikaw ay makagawa ng masama. Nawawala ng pagkakataon na mga kapatid, yung kasalanan na maghari po sa buhay po natin. Amen? At alam po natin po yan sa panahon po natin. Sabi nga, hindi natin alam. Walang nakakatiyak. Di po ba? Ang sabi po ni Lord, minsan sabi niya sa kanyang mga salita, sabi ng Panginoong Hesus, ako pupunta sa aking Ama at ipagagawa ko kayo ng silid doon. Kapag nagawa na yung silid, ako'y babalik at isasama ko kayo roon. Di po ba? Kung nagawa na yung silid natin, tapos hindi pa tayo handa. Amen. Kaya ito ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, na yung hindi ka lang makagawa ng kasalanan sa araw na ito, biyaya na po yun. Grasya na yun mga kapatid. Bakit po magiging daan na iyon para yung pangako ng Diyos dumaloy sa iyo, para yung mga panalangin mo dinggin ng ating Diyos. Amen? Yung magawa lang natin sa araw ng kalooban ng Diyos, na kung saan ay maglalayo sa atin sa tiyak na kapahamakan, biyaya na po yan sa buhay po natin. Kaya mapalad tayong nakikinig ng salita po ng Diyos. Amen. Mapalad po tayo kasi araw-araw habang may nakatanim na salita ng Diyos sa buhay po natin, may magiging panuntunan ka ng isang buhay na maari maging kalugod-lugod sa Diyos sa araw pong iyan. Na kinakailangan, ang sabi nga po, pagnilayan lang natin iyan araw-gabi. Ang anumang pagsubok dumarating sa buhay natin sa mundo pong ito, may katapat na salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng tagumpay. May katapat na salita ng Diyos na magtuturo sa iyo ng gumawa ng mabuti nang sa gitna ng pagsubok na yan, hindi ka madala sa ikakapahamak mo, hindi ka madala sa pagkakasala mo, kundi makapanatili ka na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos dahil sa salita ng Diyos na inilalagay sa puso po natin. At habang ang Diyos ang nangyahari sa buhay po natin, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Hesus, narito kami sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat na sa kabila ng aming maraming pagkukulang, hindi mo kami nakakalimutan. Hindi mo kami pinababayaan. Naririyan ka pa rin, O Diyos, na kung saan gumagabay po sa amin. Nararanasan namin, Panginoong Hesus, sa gitna ng marami pa rin naming pagkukulang. Pinakikinggan mo pa rin ang aming mga dalangin. Nararanasan pa rin namin ang iyong pagmamahal, Panginoong Jesucristo. Narito kami ngayon sa iyong banal na harapan, Panginoong Hesus. At tumadalangin, Panginoong Jesucristo, tulungan mo po kami ng anumang mayroon sa buhay namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, maisuko namin sa iyo. Maisuko namin sa iyo, Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami mapagtagumpayan ang lahat ng ito
Nang kami, Panginoong Yesus, ay magkaroon ng tunay na kalayaan na ang buhay namin ay maitalaga namin sa iyo, Panginoong Yesus. Na sa bawat hakbang namin sa mundo pong ito, naririyan ka lagi, kasama po namin. Kausapin niyo ang ating Panginoong Yesus. Nakikinig po siya sa bawat isa po sa atin ngayon. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, the words will strong. You never will grieve, if in Him you believe, and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from you, that's the time to fight on, and soon they'll all come true. Enlighten your load as you travel life's road, so walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. He's by your side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. He's by your side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart, and walk with faith in your heart, and walk with faith in your heart. Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Panginoong Yesus, narito po ang bawat isa po sa amin. Dumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. At dalangin namin, Panginoong Yesus, ang pangako mong habag o Diyos ay iparanas po sa amin. Ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Dalangin namin, Panginoong Yesus, ang patuloy po naming maranasan sa buhay po namin. Samahan mo kami, Panginoong Yesus, habang kami naririto sa bansa pong ito. Ikaw ang Diyos na masasandalan po namin sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na tunay makapagbibigay sa amin ng tunay na tagumpay habang kami naririto, Panginoong Yesus. Kaya hinihiling namin, Panginoong Jesucristo, tanglawan mo po kami ng iyong liwanag. Ang puso po naming masuwayin, baguhin mo, Lord,
at ang espiritu naming o Diyos na masuwayin, baguhin mo, Panginoong Hesus, at pagkalooban kami ng bagong puso, bagong espiritu na handang sumunod sa iyong banal na kalooban. Dakilang Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na nais naming makasama sa bawat sandali ng aming buhay. Akayin mo kami sa isang matuwid na pamumuhay na kung saan Ikaw ay aming makakasama. Salamat, Ama naming nasa langit. Hinihiling ko po, pagbuksan mo ng pintuan ng puso mo ang bawat isa po sa amin ngayon at ipagkalubnawa anumang kahilingan, Ama, ng bawat isa ayon sa iyong kalooban sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Taas natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Hesus. Batid mo, Ama, ang lahat ng kahilingan ngayon ng bawat isang naririto. Tulad ng pagkakalob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Hesukristo, buong puso kaming nananalig, ang lahat ng aming kahilingan sa iyo sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob mo rin sa amin. Pagpalain mo kaming lahat habang naririto, Ama, sa bansang ito, patuloy magandang kalusugan at kalakasan. Ilayo mo kami sa masama, ilayo mo kami sa kapahamakan, Panginoong Hesukristo. Ilayo mo kami sa anumang uri ng karamdaman, Panginoong Hesus. At dalangin namin, Ama, sa tuwing kami tatawag sa iyo, dinggin mo ang aming mga dalangin, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Buhat sa kayamanan mo, Diyos, na hindi nauubos. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, hinihiling ko po, Ama, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ngayon ang lahat ng kahilingan na kanilang itinataas. Ipagkaloob mo sa kanilang mga mahal sa buhay ang mabubuting bagay, Ama, na kanilang kailangan araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Atin pong dasalin ang Salmo 21, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panghanib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at igipagsanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating.
Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong pangligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyaki ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamos sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayang ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang lupain, ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen.